gusto mong maintindihan kung paano mag-isip si Jovito Palparan, kailangan mong balikan ng kanyang Magkananin. Anong pinaka-naka-influensya sa inyo, sa pag-iisip niyo? Whether tao, libro, o event, ano tingin niyo yung talagang humubog sa pag-iisip niyo? I think it's the experience sa Mindanao. Talaga? Yung gira-gira doon. I feel na talagang may tao dapat talaga na ang society, may sandalan talaga. The military is the tingin ko backbone talaga ng society. Kamataan niyo siya, hindi na naisip magpare o mag-doktor o mag-ano? Ay, hindi. Muntik. Ay, magpare. Muntik na. Paano muntik na? Kasi lumaki ako sa eskwelahan Madrid. Hindi siya ako maging pare. Pero agad naman nag-decision ako na hindi ako pwede doon. But there were people who believe na doon dahil ang tingin nila kasi para akong weakling ako eh. Hindi ako survivor eh. Ang pupuntahan namin mga dating tropa ni Palparan sa 24th Infantry Battalion sa Hulo. Marami akong sundalo dito. Ito yung mga natatawag ko pag may pangailangan ako. Sa isang komunidad sa Dreamland Subdivision sa Taguig, parang rockstar si Palparan. Ang main street ng Dreamland, puro veterano ng 24th IP. Ito ang mga support base ko rito. X-Fighter. Mga X-Fighter, X na lang. Pero pwede ba? Ano ba? Kaya ba? Ito ang pangalawang pamilya ni Palparan. Sa tinagal-tagal niya sa field, marahil baka ito pa ang tunay niyang pamilya. Mula nang graduate siya sa ROTC noong 1973, sa 24th IB Wildcats na destino si Palparan. 8 taon siyang kasama ang tropa sa mga pinakamainit na bakbakan sa Holo at Pasilan. Yung attack sa atin, yung attack yung batalyon, timbangan. Yes, sir. Yun ang una kong encounter face to face. Dalawang beses yun. Nilagay ako dun sa front eh. Nag-reinforce ako eh. Tapos nag-nervous yung kasama kong one team. Sinipa-sipa ko yun. Bakit naman, sir? Kaya yun ang mapaputok eh. Pag nagsama-sama ang grupo, hindi maiwasang mapag-usapan ang mga nakaraang digmaan at ang mga kasamang hindi na nakauwi. Ang patay ko doon, 1 platoon. Ang aking kasulto, 1 platoon. Mga 13 at ang patay doon. Pati yung aking operator. Kami ni Iliana, nandun sa kabila. Yun ang aking chief operator. Yung kanyang operator ng radio, sabi ko yun ang matay. Sigaw ng sigaw, nanay. Inag-nervyos kaya namatay hindi umabot ng umaga. 3 dekada na nakaraan pero sariwa pa ang amoy ng gubat at pulbura sa mga veterano. Tanda ni Palparan, sa isang buwan, nalagasan siya ng isang buong platoon. Sa isang taon, 2 sa bawat 5 sundalo niya, umuwi sa loob ng body bag. Isa ba napapaliginipan yung mga ganyang mga bagay? Mga ano? Hindi rin. Kasi pag nandun ka na, ang priority mo kung paano ka mag-survive. Hindi yung pag namatayan, actually pag namatay doon sa amin, lalo nung basta palutin mo na, kaya yung namina nga, papulutin, padalas pamilya yan, kalimutan mo na, kasi pag inisip mo pa yun, mag-nervous ka. At ang malubhang kalupitan ng giyera, nakatatak na sa isip nilang lahat, maging retrido o aktibo pa sa serbisyo. Tinatanggal namin yung tainga, tinutuhog namin yan. Meaning, number na napatay. Pero hindi namin yung kinakain siya. Nung kasi, kaya naman inaano yung tainga, pero hininto na rin yun. Dahil pag nag-report ng casualty, Confirmation ng body count. ang body count, yung pala wala, yung dalaya. Pero pag may tainga kang dala, yung una ulo eh. Kaya lang, yung siya magtuto, kaya yung mga sa init ng talagang. Pero pinapagalitan ko yun. Ano pa man ang ibang mga nangyari sa Hulo, marahil hindi na lang maikwento sa harapan namin. Matapos ng Dreamland, tumuwi kami sa C5.
Isa pa itong stronghold ng mga veterano ng 24th IB. Pero dito may ibang taya si Palparan. Karpintero ko, sir, sayang naman itong lugar kung paggawa lang tayo ng ganyan. Gawa na natin ng, naku, hindi ko na massive pala, kapos na sa Pinas. Ito ang inaasahan sana ni Palparan na bubuhay sa kanya sa pagretiro. Isang 2-story apartment building. Mga ilang pintuan to, sir? Mga ilang pintuan? 10 yan. 10, kung mapapahan mo ng tigpa 5,000, hindi may 50,000 naman. Pag tanda na ako, at least may kabila. Yun na yung pambili ko ng gamot. Pero natigil ang paggawa. Ilang buwan na rin nakatenga ang mga trabahador. Kinulang kasi raw ng pondo si Palparan. Ang pampatapos, manggagaling raw sa kanyang pera sa retirement. Room ito. Tapos dalawang CR. Pero gaya ng Dreamland, isa ito sa balwate ni Palparan. Ilang sandali lamang, naglabasan ng mga veterano ng 24th IB para batiin ang kanilang idolo. Sa gitna ng kanyang nag-iipong mga taga-suporta, nakahanap si Palparan ng dagdag na lakas. So, doon sa 33 years niyo sa serbisyo, kayo ba'y nakapatay na ng tao? Hindi ko tiyak. Kasi sa enkwentro, marami-rami na rin yun. Kalaban natin tao. Pero yung harap-harapan, talagang sa... Have you ever ordered anybody to be killed? Hindi. Whether in an encounter or outside an encounter, dahil sa tingin niyo ay kalaban siya? Specific na tao? Pero, ano kasi yan ang label ko mataas na Diba? So, hindi na sa akin yung mag-order ng diskarte na sa babayan kung sino tinitingnan nilang kalaban. Ako naman, guidance lang. Yung dalawang taga-Yuping na wala, sa inyo sinisisi. Okay. Kayo doon nagpadampot sa kanila. Wala akong alam doon. But it happened in my area noon. Pero hindi yung taga-UP na yan, kung sila ba yan. But yung sinabi ng mga taong nawala daw doon are LPA. Pero kung sinong dumampot, hindi ko rin alam. Isinangtabi rin ni Palparan ng mga akusasyon na siya ang nagpapatay sa mahigit 700 aktivista sa Samar at Central Luzon. I recall before yung first nating interview, nasabi niyo na kahit pa paano you feel indirectly responsible for whatever happens in your area. Yeah, okay, nasabi ko yan. But Laban sa inyo. ang sabi ko, ang responsibility ko dyan siguro, if kung meron man, is yung I have encouraged perhaps some people to take actions. Maybe for those who have misinterpreted me, they could have taken action out of my pronouncement. You must feel something whenever they call you these names. Isa nga yun nga, natutukan nga akong gamitin yan laban sa kanila. Instead na, what do you expect? Maging guilty ako? Or magiging mahiya ako? No. Because kung alam mo na ito ang ginagawa ng kalaban, then ang iisipin mo is how to counter. If you had your way, lahat ng militant groups would be abolished? They should not be allowed to function. Kasi yung militants naman na tunay lang, yung intention lang nila is to have some reform without the backing of an armed group. We can allow them. Walang problema yan. Hindi ba kayo napapalingon-lingon? Hindi. Kalingon-lingon? Pag dumaan ako, yung dinadaanan ko, natitiyak ako na wala. Pag natitiyak ako namang meron, action na kaagad yan. Pero may mga bagay na hindi mo matityak. May May mga lugar na hindi mo rin matityak. Diba? Hindi naman lahat ng lugar, sir, masasabi. Gut feel. Diba? Feeling mo yun, kung meron man, hindi naman sila ganun kagaling. Baka magtago pa siya pag nakita ako. Sabi nga niya, bitin kayo. Oo. How would you have wanted it? Kung ako ang gawing chief of staff, gusto ko na. Sana, di ba? Kasi mapagbigyan yung gusto ko. Iniwan namin si Palparan sa piling ng kanyang pangalawang pamilya para pagmuni-munihan ang kanilang mga nakaraan at pinagsamahan. Para sa marami sa kanila, matagal nang natapos ang gyera. Pero para sa mga gaya ni Palparan, hindi pa ito natatapos. Sa kanyang mga mata, bagamat wala na siya sa serbisyo, tuloy pa rin ang gyera. Pagalingan na lang yan at marahil, unahan.
Ako sabi ko nga, pag pumunta ko sa isang lugar, sigurado ako diyan, walang papatay sa akin yan. Diba? Kasi siguro yung mga papatay sa akin, makapatay na.